So ayan mga kabayan, so andito na naman tayo sa ating panibagong buhay vlogger. So ngayon, i-continue natin yung mga katanungan before na hindi ko pa nasagot. So ito po ay part 2 na po ito. So sasagutin na po natin to. Wala na akong paligid-ligid pa. Tara! What's up mga kabayan? So it's me, Wheeler Kapat here and at all time, and welcome to my vlog. So ano bang nakikita nyo ngayon sa akin? Bagong gupit, no? So, bagong gupit. So ito na guys. So simulan natin yung yung sagutan sa mga katanungan na bigay sa akin. So unang tanong by Clara. So Clara, ilalagay ko po yung link niya dyan, then yung picture para makita nyo din at masubscribe nyo din siya sa channel niya. Kasamahan ko po ito sa aking pabablog. Isa din po isang admin ng Team Kamagmag. So ito na po yung tanong niya. How to trust again if you were cheated many times by a person you love? Ay nako, so ito guys, it's all about trust. It's all about tiwala. So iba kasi diba yung tiwala is very important. Pero yung tiwala na yan, pag masira mo na yan, pag na-broke na yan, hirap na yang balikan. Kaya palagi nating isa-isip, isa-puso na once binigyan ka ng tiwala, dapat mo yang bigyan ng value, dapat i-keep mo yan kasi once masira yan, pasensya, hindi na yan basta-basta mababalik. Kaya once mabalik man yan, pero it gives more time para ma-build again yung trust na binigay mo sa kanya. Pero na siya, it's impossible na siya may tabo. Kasi nga, ang tiwala kasi yan, hindi yan basta-basta winawasak. Kasi ang tiwala din, hindi din basta-basta binibigay. Kaya once binibigyan ka ng tiwala sa tao, dapat solid mo yung hawakan lalo na sa in relationship, kasi nga ang hirap ibigay yung tiwala guys. Kaya nga yung tiwala talaga natin yung pag-ingatan, kasi once the trust will fade, it's not easy to bloom again. So yun po ang sagot ko. So number 2 kay Moret Izel. Si Moret na isa ko din yung kasamahan sa pagbablog. Isa din po siyang admin ng Team Kamagmag. So I put her link here and picture para ma-subscribe nyo din siya at mapuntahan nyo din yung channel niya. So ito na pong tanong niya sa akin. Kapag maraming beses ka nang nasaktan, ibabalik mo pa ba ang tiwala? Kaya mo pa ba siyang mahalin ulit ng paulit? So parang continuing labat yung tanong kanina sa number 1, 'di ba, yung trust. Pero ito, nasaktan, marami ka ng beses nasaktan. So almost the same lang po siya, pero iba to kasi nasaktan siya. So para sa iyo, nasa sayo 'yan. Pag maraming beses ka nang nasaktan, so nasa atin 'yan. Hindi natin siya mabiblame sa iba. Kasi nga nangyari na yun sa iyo. So once ganun nasaktan ka na ulit, so it depends na po na sa inyo kung babalikan mo pa siya o tatanggapin mo pa siya, kasi alam mo nang nasasaktan ka na. Kasi nga sabi ko nga kanina nga, ang tiwala ay hirap ng ibalik pag nasira na siya. So kaya nasa iyo na yan kung bigyan mo pa ba na chance, kung alam mo namang nasaktan ka na before. So kung bigyan mo siya ng chance, so it's your fault na mangyari yan ulit, kasi nga ginawa niya before. So once gawin niya sa iyo, so problema mo din yan, problema niyo ng dalawa yan, kasi you give him a chance para maging kayo. Kaya hindi mo na siya mabiblame sa iba, sa kanya, kung nasaktan ka na, kasi you give him a chance. So yan, so you need to think well before you give a chance to a person again. So yan po yung sagot ko sa iyo. So pangatlong tanong kay Kapitan Asad. Si Kapitan Asad po isa po yung solid supporter ko. So isa-shoutout ko yan ng subong mga. Shoutout sa iyo, Kapitan Asad. Shoutout sa iyo, bye. So ilagay ko yung link niya diyan, din picture para ma-subscribe niyo din siya, kasi may YouTube channel din siya. So ngayon nagla-live na siya kasi nga ang laki na ng banana niya. So ito yung tanong niya sa akin. Paano ipapakita o iparamdam sa isang tao na nagkakagusto ka na pala sa kanya? So, paano daw nimo i-prove o i-show ang imong love sa person nga naka-feelings sa iya? So, paano po para maramdaman po ng tao na may feelings ka na sa kanya? So, siguro ang sagot ko lang dito, kasi hindi pa kasi ako expert sa mga ganito. So, magbigay ka talaga ng oras. Bigay tayo ng oras.
dapat ipapakita natin sa kanila na ano, parang special sila sa atin, kanang focus tayo sa kanila, kanang yung attention natin halos sa kanila. So at least, I think kana nga paraan o that way nga atong ginabuhat, I think mafe-feel na nasa babae kung dili sila manhid. Siyempre nga ginawa natin yung lahat, yung effort natin, yung time, yung attention, nasa kanila na lahat. So grabe, hindi pa nila mafe-feel yun. So yun po yung paraan na para ipakita natin ang ating sarili na may feelings na tayo sa kanila, para maramdaman din nila na may ano na tayo ba, parang may kirot na nangyari dito, parang iba na po, parang ganyan na. Yan, parang ganyan lang guys. Simple, basic lang po yung mga paraan, pero grabe na po yung impact guys pag hindi manhid yung babae na sinusuyo mo. So yun po yung sagot ko. So number 4, pahuling tanong na po ito, by Dizontina. So Dizontina po ay isa ko niyang kasamahan. Yan, naging solid yung parang ang friendship namin parang naging solid kayo. So ilagay ko rin yung link niya dito, din yung picture para ma-subscribe mo din siya. So marami din siyang mga videos about question and answer. Nagbigay nga ako ng question doon. Kaya kung gusto niyo makita niya, subscribe niyo siya guys. So ito din yung tanong niya. Anong gagawin mo kapag feeling mo may pagmamahal ka pa sa ex mo? Kahit alam mong hindi na pwede. Patay! Na pwede. So, ang hirap na tanong to, pero kailangan ko tong sagutin kasi nga challenge nga ito, di ba? So, I think ang gagawin mo lang siguro once love ni mga tao, kung feel ni mo nga wala na jud siya. So, you need to give na ka og distance siguro, pero kailangan og napa jud chance. So, why not? So, grab the opportunity then kanang take the time ba nga basin day pwede pa, di ba? So simple lang guys. So kung hindi na talaga pwede, so ano yung kata nga, hindi na pwede. So yun, I think kung once mahal jud di mga tao, so ipaglaban mo yan. Kung kaya pang ipaglaban, so ipaglaban mo. Pag hindi na siya pwede, hindi na talaga kaya, so wag mo na talagang i-force yung sarili mo sa taong mahalo pa siya po hindi na pwede, kasi hindi kasi maganda pag tayo lang o ikaw lang ang may mahal sa tao. Dapat yan parang both ninyong duha nga dapat namoy love pa sa isa't isa para maging solid o maging progress ang inyong relationship. Kasi pag isa lang ang nagmahal, wala yan guys, wala yang pahantungan, break lang yan, masaktan ka lang dyan. So yan po ang sagot ko sa mga tanong mo na abot ganyan. So dapat talagang pag-isipan ng mabuti kung gusto mo balikan, kasi once papasukan mo yan ulit na gusto mo pa siya, tapos parang hindi na pwede, so promise ko sa inyo, masaktan lang talaga kayo. So kung ako sa inyo, wag niyo lang ipatuloy pa yung naramdaman mo sa taong hindi na siya pwede, kasi ang hantungan yan, hiwala yan. Ang hantungan yan, masasaktan ka lang yan. So yan lang yan mga kapatiran. So dito na nagtatapos ang aking question and answer portion part 2. At sana nagustuhan nyo naman ulit ito, yung video na ginagawa ko. You know what? Pinagpawisan ako. Nagpagupit na nga ako, di ba? So, hanggang sa huli, maraming salamat kapatiran ko dyan. So, again, baka gusto nyo mag-subscribe ng aking YouTube channel, just click the subscription button and the notification bell para updated kayo sa aking mga videos. Maraming salamat po. Tara, bush!